dadagdagan po natin mamaya ang mga kwentong yan sapagkat dito po sa palatuntunan ay akin na po makakausap ang siyempre ang aking naanyayahan ngayong araw na ito na dito sa palatuntunan ay ma-feature na pinag-uusapan, in-announce nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung pagpapalaganap nitong grassroots sports development. Alam po ninyo, ang sports, sabi nga sa Ingles, sports is a great equalizer. At walang mahirap, walang mayaman sa sports. Ang mga Pilipino masaya kapag ang atleta masaya. Gawin mong masaya ang atleta, mananalo ang mga Pilipino. Sino nagsabi niyan? Ay walang iba kundi ang chairperson ng Philippine Sports Commission, Chairperson Patrick Gregorio. Makakausap natin via Zoom. Magandang umaga po, Mr. Chair. Good morning. Kumusta po kayo? Good morning. Magandang umaga, Sir Kiko at sa lahat ng nakikinig. Natutuwa ako at nagkausap ulit tayo. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakikita. Been a long time. Congratulations, Boss Chairperson Patrick. Alam po niyo, tawagan namin dito, disclosure, ay Boss Pato. Yan yung ng kanyang ang tawagan namin, na tawagan ng kanyang mga kaibigan. Good to know and congratulations. Ikaw na ang chairperson ng Philippine Sports Commission. Ang akin din yung tinatanganan dito sa aking panayam sa iyo, Chair, ay yung tungkol sa binanggit ni President na sa zona niya ay palakasin ang grassroots sports development. Anong mga nakalinyang programa niyo dyan maliban sa iba pang mga programa na sa Philippine Sports Commission, Chair Gregorio, sir? Thank you, Sir Kiko. Good morning sa lahat ng nakikinig. Pasensya na po kayo, tayo na sa loob na sasakyan dahil ngayon papunta ako sa warehouse ng Philippine Sports Commission. Gusto ko kasing makita at inspection. Dahil this is the best time na po magpunta, yung wala masyadong maraming tao, makita ko kung ano yung nasa warehouse. But having said that, totoo po yan, yung grassroots development, yan po talaga ang nakafocus sa atin, yan po ang utos ng Presidente Marcos. Ang importante po kasi maintindihan ng mga taong bayan, bago po pumunta sa Olympics ang isang atleta or sa SEA Games or sa Asian Games. Opo. Nakaka-capture na natin sila sa murang edad. Bata pa lang sila, dapat nasa grassroots development program na natin sila. Yan po yung tinitweak po natin yan, yung sa English po tinitweak natin yan or medyo ina-adjust po natin yan or medyo kinukumpuni po natin yan dahil very clear po kasi sa pananaw ng iba na parang pag sinabi mong PSC, elite program siya at ang tinutulungan niya yung elite athletes lang. Parang lumalabas nga ganun, ni Bob the Chair. So, maganda po yun. Naputol ko po kayo but I think naintindihan ko yung binabanggit ninyo. Na ano nga ba ngayon yung mga status ng mga program sa grassroots level, Chair Gregorio, sir? Ang status po niyan, alam po natin, ang nagli-lead po sa palarong pambansa ay ang DepEd, katuwang po niyan ang Philippine Sports Commission. Ang Sports Commission naman po, merong Batang Pinoy, idaraos ito sa Oktubre sa General Santos. Nag-expect po tayo ng mga 15,000 young boys and girls, sa General Santos ngayong Oktubre. Pagkatapos po, tuloy-tuloy naman po yung mga programa na ginagawa ng NSA, pero kasama po sa programang gagawin natin ay yung National Championship per sport. Ano po ang ibig sabihin yan? Yung bawat National Sports Association, Sir Kiko, basketball, boxing, fencing, chess, sepak takraw, paggagawa po sila na kanya-kanyang national championship sa 2026, mamimili po sila kung saang probinsya nila gagawin para maglaban-laban ang mga probinsya. Bakit ko po naisip yan? Kasi po, pag national championship per sport, kung kayo po ay taga Bacolod, papayag po ba kayo na yung football team nyo ay hindi na nanalo? Di natural, pagtitibayan nyo, lalakasan nyo yung suporta. Oo nga, no?
magkakaroon ng mas malawak pa, Chair, na kumbaga homegrown support, lalong-lalo na sa mga lugar na area ang ginagamit nyo. Idagdag ko na ito, yung binabanggit nyo dyan, mga developments ng mga regional sports athlete, ang mga athletes dyan. Nabasa ko, nalaman ko din na meron ka rin palang programa tungkol sa pagpalaganap nitong sports tourism. Pwede mo bang dagdagan itong detalye niyan? Mukhang napakaganda. Ako, na-excite tuloy ako nung malaman ko yung tungkol sa programa mong yan. Go ahead, Chair Gregorio, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Natutuwa po ako, Sir Kiko, na natanong niyo yan. Alam niyo, kayo po personally, alam niyo ang background ko. Na talagang Opo. sa sportsman, bilang sportsman po, ako rin po ay matagal na talagang nagsilbi at nagbigay ng taus-pusong career sa turismo, no? Yes, yes. And ako po naniniwala ako na ang talagang mabilis, maganda, exciting na contributor sa ekonomiya ay sports tourism. Bakit ko po nasabi yan? Di ba po ang the biggest tourism events in the world are sports events. Football, Olympics, FIBA. Pag tuhog po natin at nakapag-collab tayo with the Department of Tourism, then that means Philippine Sports Commission, Department of Tourism, magsama kayo, mag-identify tayo ng mga international sports na pwedeng dalhin sa Pilipinas, makapanood ang Pilipino, ang batang Pilipino, manunood, makikita niya ang ganda pala ng sport na wushu, ang ganda pala ng sport na volleyball, ang ganda pala ng sport na futsal. Then the boy or girl will take up that sport. Yan po ang sports tourism. They stay for 8 to 10 days. Dala nila ang pamilya nila, lolo, lola, kamag-anak. They cheer. And kitang-kita naman po natin sa malalaking tournaments yan. Yan po ang pinupurso natin ngayon bilang chairman ng Philippine Sports Commission. Napaka-exciting naman yung binabanggit mo. Ako, nakaka-relate ako dyan dahil sa talagang isa sa mga pag-develop, pag-improve ng mga turismo sa ating bansa ay ang sports. Kailan nyo planong gawin yan, the Chair Gregorio, sir? Chairman? Hello? Go ahead, please. Yeah. Ano po yan, yung sports tourism na yan, ngayong taon pa lang, Sir Kiko, tatlo na yan. Sa September, yung World Volleyball Men's Championship, nagaganapin sa Araneta at sa Mall of Asia Arena. 32 countries yan, Sir Kiko, the best in the world. Talagang the best volleyball you can watch. Volleyball po yan. Sa susunod po, yung World Women's Futsal. First time na idaraos ang World Cup ng Women's Futsal at first time sa Pilipinas. First time gagawin sa Pilipinas pa. Ilan po yan? Parang 16 countries po yan. And then meron pong World Junior Gymnastics na idaraos din dito. At ang maglalaro dyan, yung kapatid ni Kaloyulo na si Eldro Yulo. Dyan po yan sa Marriott. And meron pong marami pang ibang sports na katulad ng World Surf League, no? Na surfing sa Siargao, sa Baler, at sa San Juan La Union. So, very exciting po yung mga ganyan because it really contributes to the economy. And long stay po ang mga turista dyan. And they organize and then the people watch and then the Filipinos enjoy. Ngayon pa lang amoy, palagay ko yung mga nakikinig na kasubaybay sa ating program ngayon, Chairman Gregorio, ay nai-excite sa mga ganitong programa, yung pag-i-implement, napakaganda at way forward. Kayo ba ay sa palagay nyo, ang pondo na maaari nyo magamit ay ano ba ang sitwasyon ngayon? Ito ba ay hindi kayo makakainkwentro ng nakakulangan sa problema ba sa pondo? Alam niyo po, ang Philippine Sports Commission, napaka-rabi pong tumutulong yan. At that is the reason na ako po ay puspusang gumagawa rin ng mga programa para makapag-excite ng sponsors. Alam naman po natin yan, Sir Kiko, di ba? Maski sa tourism, may kasabihan. If you build, they will come.
You show them that you have a good program, they will support. Alam niyo po, sa Philippine Sports Commission, nag-donate ka. Alam niyo po, si Philippine Sports Commission, meron niyang 100% tax rebate. Thank you nga po. Buti nga, natanong niyo ako tungkol dyan. When you Ganun po donate ba? to sports, you get a tax rebate of 100%. Nasa batas po yan. So di ba, ang ganda na ng pakiramdam mo na sumuporta ka sa Philippine sports at sa atleta, yung gobyerno naman pinapasalamatan ka by giving you a tax rebate. That is the beauty of Philippine sports. And yan po ang maganda sa Philippine Sports Commission. So yung pondo pong yan, sino po ang tumutulong sa atin ngayon dyan? Number one po dyan, gusto ko magpasalamat, Philippine Games and Amusement Corporation. PAGCOR. Philippine Amusement and Games Corporation. PAGCOR. Po. Si Chairman Tenko. Nandyan rin po ang PCSO. Sila Chairman at GML Robles. Tapos nandyan rin po ang customs. Yung percentage ng customs sa mga sports tariff nila, parang 3% pumupunta po sa Philippine Sports Commission. Chairman, nako, pasensya ka na at mapuputol kita sapagkat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nasa Pasig City na at meron siyang mensahe sa ating mga kababayan. But can we have part 2 please? At saka every now and then, na-excite ako dyan sa sports tourism, saka grassroots sports development program ng PSC. First, my congratulations to you and more power, boss. Mapalawig natin ng sports development dito sa ating bansa. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat, sir. Salamat po. Salamat po. Si Chairperson Patrick Gregorio ng Philippine Sports Commission. Ngayon naman, pakinggan